Ayan, good evening. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa aming live. Yes, good evening po sa ating lahat. I hope you guys are doing well at kung nasa biyahe man po kayo, sana ligtas po ang inyong pinaparoonan. Yes, sa mga nagbabiyahe dyan, sana po makauwi kayo ng inyong mga kanya-kanyang tahanan ng safe at Sana masarap ang inyong ulam! Okay guys. So, yan, please keep sharing our live for tonight para po Yes. mas marami kang makapanood. Yes. Ayan, Kuya Caleb, nasend ko na sa iyo ang link ng ating live. Ayan, okay. And guys, for those sampa lang sa aming live o kakanood pa lang ng aming live, we hope that you like our live. Comment down below if you have any ideas or nakaka-relate man kayo sa aming topic for tonight. And kung pwede rin po, sana pa-share na rin po sa inyong Facebook feed and sana sa inyong mga kaibigan na rin. Ayan, just like right now, we're sending it to our friends. And to our, Yan, sa lahat ng mga groups na pwedeng i-send. Yan. Okay. Ayan. Yun. So, kumusta ka naman? Ako, ayun, medyo iba na kasi yung medyo nag-change na ako ng tinatahak na landas eh. Ano bang landas at tinatakak mo dati? Medyo nag-focus na ako sa spiritual growth ko, kuya. It's a ritual growth. Oh, di ba? Tumatawa siya. Pero legit yan. Maganda naman yan. Tama yan. Yes, every Wednesday before tayo mag-live, pagdating ng before lunch, inaaya ko na yung AirPods ko na pumunta ng ng Paranaque para magsimba. Paranaque. Saan simbahan? Sa Baclaran, the Redemptorist. Wednesday. Diba? Tuwing Wednesday, it's Baclaran Day. Yes, Okay. tama ka dyan. Tama Kuya. yan. Ikaw, kamusta ka naman, Kuya Caleb? Ito pa rin naman. Balita ko, nakakaano ka na raw Ano? Nakakalipad ka na raw. Huwag ka maingay. Paano mo alam? Oo, nakakaalis-alisa rin tayo ngayon so far, no? Well, kanina lang galing tayo sa labas at, health is wealth. Kaya kailangan natin magkaroon ng regular check-up, no? So, sa mga doctors dyan sa St. Luke's Medical Center, maraming salamat po, no, for keeping us healthy. Ayan. So, ngayon, let's start. Yes. Okay. Kuya Caleb, go ahead. So, yun. Magandang umaga po at welcome sa Up Top, Down Low, where we talk about what's up, top, hot, new, and trendy. I'm Caleb Alvarez. and I'm Charles Dion, and Down Low on the chillest conversations happening now in our society. Yeah, so we also talk about love, sex, Relationship and current happenings in life. yes, ngayon, okay, na yung current happenings, ang dami talaga pangyayari ngayon, no? Pero well, Sobra. bukod sa mga pangyayari ngayon, ito maganda rin yung pag-uusapan natin for tonight. Yes. Ano bang pag-uusapan natin for tonight, Kuya Caleb? So, ito yung question that we beg for you to answer. Are you loyal or are you faithful? Ba? Diba? Okay. Siguro, pag narinig natin yan, agad no? Relationship. But, Hindi rin naman. Let's see later, no? Okay, gets naman. Oo. Parang marami pang nasasaklawan na topics yung usaping loyal or faithful ka ba? No? Sige, bago tayo magsimula, bago tayo pumunta sa mga katanungan, are you loyal or faithful? Of course, I'm faithful sa ating Ama, di ba? Amen! Oy, pero legit yan, legit yan. Ayun po, isa rin yun sa, di ba? Hindi, pwede rin kasi siyang ipasok di ba? Are you just loyal to your God or are you faithful to your God? Kasi may big difference between two Pero before we start dun sa ating topic, gusto ko muna sanang i-discuss or pabigyan ng idea ang ating mga viewers for tonight kung ano nga ba ang difference or definition ng loyal and faithful. Loyalty and faithfulness, tama ba? Yes, loyalty and faithfulness. Okay. Alright, let's start with being loyal. Ano nga bang ibig sabihin ng being loyal? So mga kaibigan, ang ibig sabihin po ng pagiging loyal ay remaining constant in your support of someone or something. O, di ba? Someone support. or something. Okay. Pwedeng tao, pwedeng bagay. Pwedeng
organization, ganyan. Yes, pwedeng Okay. organization, pwedeng loyal ka doon sa mga nandun na sa nakuha ng ICC, ganun. Oo. Oo. Yung continuous support hanggang sa ibang bansa. Okay. Nandun ba rin yung support mo, di ba? Pero, ayun Paano? Ganun. Ah. Pero ayun nga. Go. Let's talk about faithfulness naman, or faithful. Being faithful. Ayan, ang being faithful is staying with or supporting a particular person, organization, or belief. So Oh, parang diba? lumalabas, on official definitions, it's kind of synonymous or equal, no? Para magkapareho. So, Yes. continuous support, continuous, ano yan? Support. Support sa isang tao, bagay, o... Yes, siguro in layman's term, no, loyalty is more about who or what you support, and faithfulness is more about how you uphold your commitments. Doon sa pagiging faithful mo sa isang bagay or sa isang tao. Okay. So, Diba? yung isa is more like support, continuous support. Yung isa naman, upholding your word. Yes, upholding your commitment. Commitment or promises, parang gano'n. Yes, doon sa pinangako mo. So, okay, sige. Bago tayo magsimula, kasi sabi sa definition, almost synonymous, no? Pero ikaw, sa pagkakaintindi mo ng being loyal and faithful, ano ba yung sa tingin mo pagkakapareho at pagkakaiba nila? Well, of course, ang pagkakapareho nila, for me, Kuya Caleb, is it's the same of support, showing your support onto something na, andun yung pananalig mo sa isang bagay. The difference lang between loyalty and faithfulness is yung loyalty, nakita ko rin ata to sa isang post. Yung loyalty, you can be loyal to someone, you can support that person. Pero at the end of the day, 'di ba, you can change your mind. Rather than being faithful, andon yung kahit ano man yung mangyari, nandun pa rin yung commitment mo. O ina-uphold mo yung commitment mo. Parang nandun yung integrity. So yun, integrity. Yes, pero andito rin sa naka-flash sa ating screen is the main difference between loyalty and faithfulness is their usage. When compared to the noun faithfulness, we generally use the word loyalty in many contexts such as relationship, patriotism, business, and work. Tapos parang medyo kinapos yung ating text. Pero ayun nga. Okay, go kuya. Ikaw sa tingin mo? Sa tingin ko naman, kasi yung loyalty, it's like, you could support something or someone, but you have other options. Or tumitingin ka sa iba. No? Para meron ka pang mga ibang options. Sa hobbies. Diba? May iba kang hobbies. Pero at the end of the day, babalik ka doon sa main hobby mo. Okay. Like, for example, sa sports, no, siguro you're loyal to basketball. But every once in a while, may iba kang sport na nilalaro, 'di ba? Na-enjoy din. But at the end of the day, ang paborito mo pa rin is basketball. Whereas being faithful is, kung ito parang ano lang to, mababaw na comparison lang, no? Whereas sa faithful, you don't play other sports, you don't, do other hobbies, just basketball. Ayun yung faithfulness. Just stick to one. Okay, stick to one. Pagiging faithful. Tapos, ang loyalty is you can try different things, pero at the end of the day, you'll stick to the one you love. Babalik ka, yeah. Okay. You'll come back to that one that you love. Okay, sige. Paano nga ba ating ilalagay sa konteksto ng buhay-buhay? Diba? So, ano ba ang ating unang katanungan for tonight? Pero, kuya, before that, yes. Nakita ko may mga nagko-comment na. Sige, basa. Yes, batiin muna natin ang mga nasa live natin for tonight. Yan, unang-una, syempre, si Tito Armando. Hello po, Tito Armando. Good evening po sa inyo. Good evening pa ba? At ayan, bumati rin ng good evening si Direk Rodel Mercado. Hello po, Hi, Direk. Good evening po. Good evening. Yes, at andyan din, of course, ang ating pinaka-supportive mom ng
first son, si Mami Ray. Mami Ray. Hello, Mami Ray. Hello, magandang gabi, Balita ko Mami Ray. pabibo ka nung live ni Mami Ray nung harang sa chikahan eh. Siyempre, present ako dyan. Di ba, Mami Unang-una, Ray? kitang unang-unang comment ako. Oo naman. Charles Dion. Uy. Inaabangan ko yun eh. Pero andyan rin, of course, ang aking pinakamamahal na nanay, si Mami Kat. Hello, Mami. Hi, tita. Kumusta ka? Good evening po. I miss you. At nakita ko rin si Toron, ng ating co-artist, si Rian Kylie Aragon. Hello. Hi, Rian. Thanks for Good watching. Ayun, pero... o nga pala sa ating mga viewers, guys, you can send stars below, yan, para kami naman po ang... masarap ang ulam, di ba? Yes, of course. Yes, kasi we always wish, di ba, na masarap ang ulam ninyo. So, please send stars naman para, Kami naman po ang masarap yung ulam. Okay. Pero, So, ayun, kuya, going back, is it possible to be loyal but not faithful? And be faithful but not loyal? Pero ikaw, kuya, sa tingin mo, posible ba? Well, first muna, ano yung una is loyal but not faithful? It's possible to be loyal but not faithful. Ayun yung pwede, no? Pwede yung kasi, yung sabi natin, di ba, you're loyal to something or to someone, loyal ka sa someone na, for, sa mga bagay na maintindihan natin at makakarelate karamihan natin sa ating mga manonood, no? Yes. Kasi, okay, sa relationship na lang eh. You could be loyal to someone you love. Okay. Di ba? Loyal kayo, girlfriend, boyfriend, or what, pero you can be faithful. Or you pwede can... Pwede ka maging loyal. Okay. Pwede ka na loyal, you're loyal but not faithful. Pwede kasi yun. Okay. Lalo na kunyari, if you're still flirting with somebody, di ba? Pero at the end of the day, doon ka pa rin sa kanya doon sa partner mo. So, loyal ka, but hindi ka faithful. So, pwedeng pumasok yan sa mga sa may mga parang fling-fling lang or sa mga FWB, mga friends with benefits. Di ba? Fubulong kasi alam ko. May FWB po kayo dyan. Fubulong sa amin dati yun eh. Di ba? Parang pwede kang makipag-flirt sa iba, pero at the same time, syempre, doon ka pa rin babalik sa Oo. Pero actually, medyo weird din yun eh. Kasi wala naman kayong label eh. Sabagay. Parang wala pa rin sense of loyalty. Oo, wala pa din kasi... sense of commitment. Di ba? Hindi kasi committed sa kanya eh. Pero sa tingin mo ba, when it comes to loyalty, ayan, tanungin natin yan sa mga viewers natin. Sa tingin nyo ba, when it comes to loyalty, may sense talaga ba dapat lagi ng commitment? Well, feeling ko di mo na maalis yun eh. But the thing is, kaya di ko sinabi kanina, dun sa mga FWB lang or hindi naman kayo, kasi walang commitment. Kasi anytime, di ko rin siya masasabing situationship eh. Kasi di ba pag situationship, Tinan mo, alam mo nga yung situationship. kakadikit ko sa'yo. So sa akin mo pala nalaman, no? Kung lagi mga, di ba, mga Gen Z yung katabi mo, di ba? Nagiging Gen Z ka na din eh. Nasisi At pa. least feeling Gen Z, di ba? Anyway, yun nga, di ba? Okay. Na parang wala ka pa rin commitment eh. Kasi kapag may commitment ka, may label kayo na kayo. Okay. Kahit walang faithful, magiging faithful, kapag kayo, feeling ko, meron na ding loyalty. Loyal ka sa kanya kasi nga kahit makipag-flirt ka kasi sa iba. Nandun yung pagkaroon ng mutual commitment. Na kahit kung maybe usapan nyo yun na pwede ka makipag-flirt kahit kanino pero babalik ka sa akin. Sabihin, loyalty yun. Parang swingers. Gano'n na nga lumalabas. Parang swingers. Pero yung pagiging faithful but not loyal. Yes. Hindi ka pwedeng maging faithful kung hindi ka loyal. Ayun niya. Ayun rin yung sasabihin ko. Kasi, sige ikaw, bakit? Bakit pwede ka maging faithful? Hindi ka pwedeng maging faithful kung hindi ka loyal. Ayun niya, sabi ko nga kanina, being faithful is upholding your commitment whatever happens. So, syempre, hindi mo naman pwedeng bitawan yung commitment mo just because na tempt ka, just because may nangyari lang na ganito, bibitawan mo na yung commitment mo, pero sasabihin mo pa rin faithful ka. No. Hindi. Whatever happens, ayun nga, siguro sabihin na natin, basic dyan, yung faithfulness natin sa, medyo cheesy, man pakinggan, pero when it comes to your religion, parang syempre, whatever happens, kung nandun pa rin yung belief mo, kung faithful ka pa rin, andun pa rin yung belief mo, no matter
what happens, kung ano mang sakuna, ano mang pagsubok yung haharapin mo, at the end of the day, andun pa rin yung ano mo, andun pa rin yung faithfulness mo sa paniniwala. So it applies to the other indicators or topic na kung sa tao man yon, kung sa organization man yon, tulad yan, kung faithful ka sa isang community or sa isang organization na nagpapakain ng pusa. Okay. 'Di ba? Si Ma'am Lorene ng Pusa de la Salle. Uy, hello po. Yan, hello po, ma'am. Pusa de la Salle. Uy, Pusa de la Salle. Siya yung head nung Pusa de la Salle or DLSU Pusa ata. Nakalimutan ko na yung name. Pero si Ma'am Lorene yung head nun. Na even pandemic, na nagpapakain pa rin siya ng pusa, even birthday niya. Kung ano man yung kailangang i-celebrate na araw, nandun pa rin siya sa DLSU nagpapakain ng pusa. That's faithfulness. That's commitment. Isip ko lang. Paano kayo yung meow ng mga pusa sa Lasal? Meow. 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 Pati ba naman? And then, I mean, okay, sige. Though, talagang technically, medyo mahirap pag-usapan kapag religion, no? Oo, yes. Okay, so siguro for me lang naman, na-touch na rin natin yan aside sa personal relationship or romantic relationship. Kasi ako naniniwala ako na si God lang yung pwede maging faithful sa atin. Talaga? Tayo, for me, hindi natin kayang i-sustain yung level ng faithfulness na meron si God sa atin. Kasi, you can be loyal. Kasi painiwala ko, if you're faithful, dapat hindi ka na nagko-commit ng kung ano-anong sins. Gets naman. Diba? Kasi kung faithful ka, devoted ka lang sa Kanya. Diba? So, ibig sabihin, wala ka na ibang sins na pwedeng makalayo sa'yo sa Kanya. Diba? So, I believe, ito daw sa akin lang naman to. No? Yes naman. You can think otherwise, no? You can comment down below na if you're loyal, you're loyal to your God, you're loyal to your maker. Pero you can never have the same the level of faithfulness or being faithful talaga kay God. Kasi syempre, di ba, may mga pagkakataon naman, tao tayo So it's sinner, still, yes. may tayong sins. Ayun yung sa akin for religion, Pero in romantic relationship, maybe it's different. Pero hindi, feeling ko, it can apply rin when it comes to you being faithful na rin sa sa organization or sa tao man. Sa mga bag. Oo. As long as andun talaga yung full commitment na hindi mo binibreak yung responsibility mo, yung integrity mo, ayun talaga yung true definition ng faithfulness. Pero let's check kung ano man ang mga sinabi ng ating nag-comment na viewers. Ayan, ito. Si Ma'am Christine. Hello, hi Ma'am Christine. Kamusta po kayo? Nahihilig na rin manood sa atin. Thank you so much po. Ito, si Ma'am Christine is from Rogations, right? Yes. From isa yun sa mga pinag-showan natin last time. Ano sabi ni Ma'am Christine? Sabi ni Ma'am Christine, in a relationship, loyalty is possible without being faithful, as loyalty can be based on a sense of duty or attachment without the deep emotional commitment that faithfulness requires. Example, I can be loyal to my partner, I can support them in times of need, but not be faithful if they are not emotionally or physically committed, such as engaging in infidelity or cheating, since faithfulness requires commitment. Okay. Alam mo, sige. Okay. May example si Madam Christine, no? Actually, yan, tatanong ko sa'yo dapat kanina Okay. Nakaranas ka ba na yan na ikaw mismo, you're being loyal but not faithful? O ikaw yung nakaranas na you're being faithful to one person, yung pala hindi siya faithful sa'yo, loyal lang siya sa'yo? May gano'n ka ba experience? Ako, meron. Pero ikaw muna, gusto ko maraman. Tingnan natin kung anong kwento ni Carlito dyan sa faithfulness na yan. Oo, na-experience ko yung yung sinabi ni Ma'am Christine na sa loyalty na I can be with you when you need me, ganyan, or sorry, pwede bang ibalik dun sa sinabi ni Ma'am Christine earlier? Ayun, I can be loyal to my partner, I can support them in times of need, but not faithful if they are not emotionally or physically committed. So, naging, na-experience ko na nandun ako sa situation na yun. Okay, so, hindi ka faithful kasi hindi siya committed sa'yo? Oo, ramdam ko na ganun.
Okay. So, okay, paano yung nangyari? Paano mo naramdaman yun? Pero siguro hindi kami nagkakaroon ng mutual understanding Okay. emotionally. Okay. Gets? Kumbaga, laging kailangan yung isa yung may nag-a-adjust sa aming dalawa. Okay. So, ganun yung nangyari. Pero wala namang nangyaring cheating or infidelity. Pero at the same time, parang alam mo kasi na if you really are faithful, maniniwala ka dun sa bond nating dalawa eh. 'Di ba? Parang you'll make ways para maghanap ng common grounds. Okay. Pero ayun, syempre nag-stick pa rin hanggang sa dulo, hanggang sa nawala na. Ako naman naranasan ko rin yan. Pero ano naman, siya yung loyal sa akin, pero ako faithful ako sa kanya. So hindi kayo same ng level of commitment. Oo, kasi kasi yung nakilala ko siya, medyo on the rock sila nung ano niya eh. Ay, alak siya? Whiskey o rum, gano'n. Okay. Galing mo doon. Napasok mo pa yun. Okay, go. Kasi ano siya, galing siya sa, parang nung kalala ko siya, medyo on the rock sila. Tapos, alam mo yun, doon kami nagsimula mag-usap. Tapos ako, ewan ko ba, galing ka siguro pa nagmahalin. Yung talaga ibibigay mo kasi lahat. Hindi naman, I know, I was like 18, 17 during that time. Gets naman. So parang, alam mo yun, minsan kasi pag gano'ng mga edad, yun yung buhay mo, doon umiikot, ganyan. Doon umiikot talaga. Oo, Pag-gising hanggang pagtulog. Siya kasi, galing siya sa long-term relationship niya. Parang since high school sila na nung guy. So parang siya, I don't know, matawag ko bang rebound yun? Somehow, no? Rebound ako noon. Oo. So siya, nalaman ko na meron, yung ex niya, nag-usap sila, and sometimes may nangyayari sa kanila na parang, ang sakit, di ba? Oo. Masakit. Pero, naging faithful ka sa kanya, wala ka ibang kinausap, wala ka ibang in-entertain, hindi mo nagustuhan yung ibang totoo, kaibigan. may mga lumalapit sa'yo, pero syempre ikaw, faithful ka lang doon sa kanya. Nangyari sa akin yun. So, sa inyo nasabi ko na ayun, pwede kang maging loyal but not faithful. Pero you can never be faithful without being loyal. Okay. Feeling ko kasi, pag faithfulness na, ano yun requirement yung... Andun na yung integrity. Tsaka requirement yung pagiging loyal. Okay, gets. Pero hindi naman loyalist yung kasama mo? Hindi naman. Hindi loyalist. Hindi naman. Pero, alam mo, kanina lang may nabalita na, or kahapon, yesterday, yung sa ganyan, sa ex naman. Pero yung issue naman na yun, hindi naman sa ex, yung boy best friend. Yung boy best friend, sinaksak nung boyfriend. Kasi nag-I love. Oy, ano lang, trigger warning lang po. Natawa pa ako. Sorry po. Sinaksak nung boyfriend. Kasi nag-I love you yung boy best friend dun sa girlfriend ng boyfriend. Nabalita yan sa Cebu nangyari. Well, ako, okay. Sa tingin mo ba, justified? Hindi. Pasok pa rin ba yun sa pagiging loyal pag nag-I love you sa yung boy best friend mo or girl best friend mo? In terms dun, kung may jowa ka? Oo. Ako, in terms may jowa ka, siguro, hindi. Dapat kasi may context eh. Akong platonic man. Oo, kasi... Yung context. I mean, sometimes ako nga, di ba, sa mga ano dyan, sa mga kaibigan natin dito, sometimes... Excuse me. Balita ko raw kahit man yung nagbebenta ng barbecue, nag-I love you ka daw eh. Pag may dagdag na ano. May dagdag na suka. Oo. Kasi, di ba, minsan, context-wise, di ba, kung sa inyo, wala lang yun, or, it's just something you say in passing na, kasi you're used to, di ba? You used to say, I love you, ganyan, or love you, ganyan. Yun kaso nga, hindi natin kasi alam, hindi ko alam yung details ng kwento mo. Malay mo kasi yung boyfriend mismo. Hindi, kasi nag-aaway daw sila nung boyfriend. Tapos, parang... Nakita nung kinomfort nung boy best friend. Sa mga comfort na yun. Hirap talaga mag boy best friend. Pero ayun yung context na. Diba? Na-bring up ko lang. Pero, pwede ba nating... Ay, may sasabihin ka ba, kuya? Hindi, yun nga. Siguro kung in context-wise, diba? Kung may jowa ka,
siguro, tas yung jowa mo, di alam Oo. na ganun kayo ng boy best friend mo, sa tingin ko, Refrain na lang from doing it. oo. No? Okay. Pero in terms of loyalty, feeling ko loyal or faithful pa din naman yung girl. Oh, Just sadyang may ganun hawak lang lang na talaga kutsilyo silang yung dalawa. ano. Sorry. May hawak lang na kutsilyo. I felt bad for laughing. Oo, taga Cebu. Nagulat nga ako. Sabi ko, grabe ang lala. 'Di ba? Pero tignan natin yung comments natin ulit. Kung may sinabi pa si Ma'am Christine. Ito, sabi ni Ma'am Christine, in my opinion, faithfulness involves consistency and devotion. Mm-hmm. It feels more personal and intimate, reflecting a deeper commitment. Deeper commitment. Loyalty is based on duty and trust and focuses on providing support. Mm-hmm. Or baka same lang sila. Pero feeling ko tama eh. Nabibigyan talaga ni Ma'am Christine ng ng real definition nung difference ng nung dalawa. loyalty and faithfulness. Tama ka dyan, Miss Christine. Agree naman ako sa sabi ni Miss Christine. No? Okay, meron pa tayong mga comments. Ayan, ang sabi naman ni Mami Ray, walang faithful na loyal at walang loyal na faithful. Period. Aba, parang medyo walang faithful na loyal at walang loyal na faithful. Alam mo yung mga meme na gumagano sa utak mo, may mga mga circle. Walang faithful na loyal. Walang loyal na faithful. Ang masasabi ni Mami Ray, okay, ang masasabi natin kay Mami Ray dyan, okay na to. Okay na to? Okay na to. Okay. Okay. Hindi kasi parang ako, pwede kang maging loyal but not faithful, pero never ka magiging faithful kung di ka loyal. Oo nga, ayun. Okay, Mami Ray, thank you for your for your insight. Yes. Ayan, at sabi naman ni Tito Armando, parang politika lang yan. Loyal ka sa iyong partido, pero ang commitment mo para sa taong bayan na maglingkod. Tama. Ayan. Exactly. Nakuha mo pa ba? Yes, at nandyan din nanonood si Angela Maghanoy. Hello, Angela. Hi, Angela. Aba, ayun, nag-send ng stars si Angela. Nag-send siya ng 100 stars. Yan, sana po, mag-send din kayo ng stars. Joke lang. 10 stars lang po ang send ni Angela. Pero still, thank you po, Angela. Okay, so yun. Thank you. So, comment down below pa rin po kung meron kayong mga ideas, thoughts, or opinions. Pero, right now, let's move on to our second question. Okay, let's go. Ang ating second subtopic is how do you test someone's loyalty without being manipulative? How do you test someone's loyalty without being manipulative? Siguro yung God-given instances. 'Di ba? Pag may mga pangyayari or situation na hindi naman ikaw yung plano or orchestrate, pero doon mo matetest yung yung loyalty ng isang tao. Sabihin na natin, alam kong loyal ka sa akin. Pero sadyang may lumapit sa'yo. Okay. Siguro ayun yung masabi kong God-given instances na hindi naman ako yung nagsabi doon sa tao na yon na lumapit para sa'yo, pero alam kong lumapit siya sa'yo, and doon ko malalaman kung how would you react or how would you respond on that situation. 'Di ba? Pwede namang pwede namang hindi mo planuhin pero malalaman mo pa rin yung character nila. Okay. So parang kunyari, ito yung sasabi mo parang kunyari, there's this one thing, no? One thing. Nagipit ka may problema ka. Yes. And then yung choices para doon sa taong loyal sa'yo is to still be loyal to you or to save him or herself. Yes. So doon mo matetest kung still continuous yung support niya sa'yo or he or she is going to save him or herself. Yes. Okay. So sa'yo parang by chance. By chance Mo siya ma-measure. Yes, may mga random instances lang na malalaman mo or matetest mo yung isang character. Okay. Sige. Pero, okay. Pero siguro yung yung certain way na sa tingin mo na you can do to test someone's loyalty. Without being manipulative. Without being manipulative.
Kasi pag sinabing manipulative is, ikaw na yung... Kino-control mo eh. ikaw na yung nag-orchestrate nung plano eh. Ikaw na yung mastermind doon sa plano in order for you to gain knowledge kung ano ba talaga yung character ng isang tao. Pero ikaw, sa tingin mo ba, ano yung, much more... Okay, sorry. Parang deeper sense na meron na pwede mong matest yung isang tao without being manipulative. Kasi para sa akin, ayun talaga yung yung way para matest yung isang tao. Ikaw, kuya. Binabalik mo sa akin. Nahirapan ka din mag-isip, no? Hindi. Without being manipulative. Without being manipulative. Kasi, all I can think of right now is yung little things. Siguro little things like, sa mga bagay-bagay na, kunyari, you have a certain problem with another person, na siguro yung someone na loyal sa'yo, ka-close din yun, or someone na, sa family. Okay. Diba? Na matatas mo yung loyalty ng someone na yun if maybe nag-away kayo ng isang family member mo, alam mo yun na instead of apologizing. Instead of judging you right there and then, kakausapin ka muna niya. Hihingin niya yung hihingin niya yung opinion mo. Yung side mo. Okay. Diba? For me, that's being loyal kasi hindi mo siya ginudge agad. Alright. You have a room na baka pwede niyang ipaliwanag yung sarili niya, okay. na hindi kayo magkakagulo, hindi kayo mag-aaway. I think that's one thing, no? Na pwede mo na gawin. you could, test. Kahit hindi na lang pag may kaaway ka, siguro, if you open up sa isang bagay, no? Sa family mo, nag-open up ka. And then, instead of judging you right away, hindi niya ginagawa. For me kasi, it could be a test of loyalty. Kasi, di ba sabi na kahit anong bagay, continuous yung support sa'yo. Okay. Pag sinabi mo ng support, hindi naman ibig sabihin pagiging konsentidor eh. Di ba? Support means pag-alalay, pang-unawa, di ba? Kumbaga sabi nga rin ni Ma'am Christine, is nandun yung duty mo to be there or to show your support. Okay. Ayun for me, na it's part of supporting, it's part of understanding the person who you are loyal to. Yes, who you are loyal to. Yun. Isa example na para matetest mo yung loyalty ng tao sa ganun eh. At saka siguro sa mga maliliit na bagay, for binigyan ka ng responsibility, yung mga maliliit na bagay na hindi mo idalaglag yung taong kahit, kasama mo. Alam mo yun, kahit makakagain ka ng something. For me, yun yung loyalty. Test of loyalty yun. Not just loyalty, but test of character. Gets. Diba? Kasi, totoo naman, diba? Doon mo napapatunayan eh. No? Totoo naman ngayon na, there are a lot of people who appears to be loyal to you. Pero, it's just if nasa alanganin na, parang tatalikuran ka. Oo, mabilis kang ilaglag. And for me, that's not being loyal. And doon mo matetest yung loyalty ng isang tao, may it be your friend, may it be your family, relative, doon mo matetest dyan eh. If someone is loyal to you. Okay. Okay. Yun na lang siguro yung last ko, for me. Na kapag makikilala mo yung someone who's loyal to you, truly loyal to you, sa mga oras ng pangailangan. Okay. Sakto ako, nangangailangan ako ng pera ngayon eh. Pautang hindi ako loyal sa'yo eh. Pero ganyan ba tayo, Carlito? Pag may pangangailangan ng loyal. Ay, sorry. Anyway. Anyway, wala naman akong masabi dun sa sinabi mo, kuya. No? Parang na-hit mo lahat ng spot. Wah. Diba? Gusto mo na-hit yung mga spot na yan, ha? Pero before we move on to our next topic, tignan natin kung meron pang mga comments sa ating comment section. Ayan, sabi ni Boss Beron. Hi, Boss Beron. Hi, Boss Beron. Good evening. Sabi niya, mas okay maging faithful, slawahan? Kesa salawahan. Maging loyal. Anong ibig sabihin ng salawahan? Salawahan. Dalawahan. Parang ganun. Oo, salawahan. Nanuno ako. Okay.
At sabi naman ni Ma'am Christine, ayan, ang dami nating nagigain na knowledge kay Ma'am Christine. Sabi ni Ma'am Christine, most relationships today are more about loyalty than faithfulness. Okay. Especially for those in long and exhausting partnerships. We stay loyal to maintain the relationship and avoid its end, even though we may no longer feel deeply in love or fully committed. Aba. Oh, actually, may magandang tanong din yan. Paano ka magiging faithful ka pa rin ba? Huwag natin pag-usapan yung loyalty. Magiging faithful ka pa rin ba sa partner mo kahit toxic na yung relationship? Ako kasi, yung experience ko, based from my experience, parang hindi nangyari. Parang hindi ko kinaya. So, bumitaw ka din in the end? Pero hindi naman ako nag-cheat or something. Parang hindi lang ako naging faithful na doon sa sa paniniwala na kaya pa namin. Ganon yung nangyari. Medyo pareho tayo, no? Pero sa akin kasi pinatagal ko pa eh. Pero totoo yun there will come a point na talagang tama yung sinabi ni Miss Christine, no? Tayo kasi, I don't know if it's a Filipino thing or what, na alam mo yun, kapag sinabi natin na hindi, gusto kong mag-work yung relationship. You'll stay loyal, pero diba? Hindi ka faithful. You'll stay that long para lang to make it work until the end na hindi mo na talaga kaya. Tapos ang pangit na magiging ending. Oo. Para usual ko kasi ako, naranasan ko yun na walang 5 years, di ba? Akala mo magbabago, akala mo maiintindihan ka, so you stayed sa relationship kahit toxic. Kami din, akala ko magbabagyo. Yung pala. Ayun, wala. Hindi kami nagbagyo, hindi rin nagbago. Tapos, in the end, loyal ka pa din, pero tama, wala ka ng deeper commitment. Wala nang deep connection between you two. Na in the end, hindi mo binitawan agad, mas lalong naging masakit sa dulo. Okay. Diba? Gets naman. So, tama yun, no? Tama nga naman, no? Paano pag gano'n na toxic na, would you just let it go? Or keep it until the end? Siguro para sa akin, mahirap na pag may problema ka na, even doon sa sarili mo, sa personal thoughts mo. Kapag naapektuhan ka na. Dapat pag ganun, bino-voice out mo na siya. So, para nakakat mo yung grass habang hindi pa siya lumalaki. Diba? Tama naman yun, no? Oo, kasi, hintayin mo pa ba? Kaso, may counter-argument naman sila dyan. Paano malalaman kung hindi mo susubukan? Ay nga, susubukan mo nga eh. Muna. Susubukan mo muna na kausapin. Kasi nga, meron ka ng parang conflict sa sarili mo eh. Kaya i-voice out mo na. Kasi rather than not letting yourself express kung ano yung nararamdaman mo, edi mag-grow na lang ng mag-grow. Parang ikaw, lumalayo ka na rin dun sa person or dun sa commitment mo, organization man yan or what. Kasi nga, hindi kayo nakakapag-communicate. Oo. At saka mas mahirap pa dun kapag sa'yo lang, tapos di mo nilalabas. Pag sinasarili mo. Oo, kasi hindi malaman ng partner mo. Ang nangyayari, sarili laban sa sarili. Oo. Imbes na masabi mo sa kanya na siya may problem. Actually, ayan yung mga problem ng Gen Z ngayon eh. Parang hindi nila ina-express yung sarili nila. Oo. Parang, actually, ayun din yung naging problem ko before. Hindi lang Gen Z. Parang, sinasarili ko ng sinasarili. Tapos, saka ko na lang siya i-express pag napupuno na ako. Talaga? Ayun yung excess baggage ko before. So you tend to bottle it up inside, tapos kapag hindi na kaya, doon sumasabog. Okay. Well, nabanggit mo kasi Gen Z ngayon. Well, kasi siguro not just Gen Zs, no? Kasi kahit nung panahon ko naman mga millennials, I think it's just that we were taught to be resilient. And not really just share it to other people. Siguro, ayun yung isang problema. Pero tama si Ma'am Christine, no? Tama ka dyan, Ma'am Christine, kapag toxic na, tapos gusto mo pa rin i-continue, nawawala na yung being faithful. So, maybe loyalty na lang natitira. And masakit nga naman yun kung loyalty lang, wala pang love, di ba? Anyway, so, dapat talaga, bino-voice out. Meron pa ba tayong mga comments from our viewers for tonight? Yan, ang sabi naman ni Direk Rodel, huwag kang makipagrelasyon kung ikaw ay salawahan. Diba? Tama naman. Kasi
mahirap yun. O, Talo ka pa rin sa dulo. Paano kung yung partner na, magiging partner mo, ayaw pala niya ng ganun, di ba? O hindi Walang makatanggap. Yes. At sabi naman ni Boss Ryan Alminye. Hi, Ryan. Hello, Kuya Ryan. Good evening. Sabi niya, present. 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 Sabi naman ni Ate Karina. Hi, Ate Karina. Hi, Karina. Kumusta ka dyan? From China. Ni hao ma. Ni hao. Kamusta mga kay Sunshu? Okay. Ano sabi ng ating kaibigan from China? Sabi niya, wag na lang magjowa, bow. Aba. Yun lang. So, Short but i-avoid sweet. mo na lang. Short Wag na but magjowa. sweet. Ayan. Oy, ito, pero may insight na naman si Ma'am Christine, no? Okay. Si Ma'am Christine, to test loyalty and faithfulness without being manipulative, observe how they react in different situations, Okay. check for respect and trust, watch for consistent actions, and trust your instincts. Oh, 'di ba? So marami ka talagang factors na pwedeng tignan para i-test yung loyalty or faithfulness ng isang tao. Alam mo si Ma'am Christine, very smart talaga siya, no? No? I think, lahat may sagot si Ma'am Christine sa atin, Oo, no? si Ma'am Christine, tama, teacher siya, no? I think so. Teacher siya. O, professor. Maybe Bakit kaya hindi siya magkapitan? No? Alam mo kung bakit? bakit? Ang apelido kasi ni Ma'am Christine, Punong Bayan. Ma'am Christine, alam mo yung mga ganyang intellect, yung mga ganyang intelligence, dapat kumakapitan ka na dyan sa inyo eh. Barangay captain. Oh, barangay Punong captain, Bayan. o kaya kahit mayor. Kasi grabe, Bakit tawagin siya, yung no? insight. Kapitan Punong Bayan. Bayan. Parang on top ka na, pero on top ka pa rin. Parang diba? you were born to be, Yes, born this way ka na nun. Pag nasa ano ka na, politics ka na. Oy, ma'am, pero kidding aside, sana, Yeah, I mean, totoo. I mean, dahil po namin akong insight, Yes. no? From ang dami namin nagigain na knowledge sa inyo, so Ma'am parang Christine. kay Ma'am Christine naman, behavioral. Yes, Yung doon mo itetest. pattern. Yes. Okay. So parang psych major kaya si Ma'am Christine po nung Siguro. bayan. Inaano na tayo dito. Ina-analyze Ina-assess na tayo dito. Wow, nag-send si Miss Blaine Daphne, yung dating staff. ng 99 Blaine! stars. Hello, Hello. Ma'am Blaine. Thank you po. Thank you. Wow. Wow, ayan, medyo may Palaking stars. Oh, may ano na Okay, tayo, may thank pang-barbecue na tayo. Kumusta mo na rin kami kay Hans? Yes. Yes, kay Master Hans. Kay Master Hans. At sabi naman ni Direk, minsan may mga sitwasyon na nasa relationships ends when the benefits end. Okay, isa pa. Minsan, may mga sitwasyon na relationship ends when the benefit ends. Totoo naman, no? Parang, yun nga, sabi natin, that's not being loyal. So, parang yung relationship nyo is for parang beneficial lang. Pag may nakakuha ka, dun lang. That's sad. That's sad. It's true, but that's so sad, no? Para, lalo na sa mga tao na pinagkatiwalaan mo, Oo. mas masakit pa yun, lalo na kung, if it's close to you, or relative, or family member nga, mas masakit eh. Diba? Pag parang nagamit ka, ganon. Nagamit ka lang. Para lang sa, ikagigin nila. Oo, ano tayo magagawa? Kung may ganon talaga, yun nga. So, siguro, maybe, though, I don't know if you agree, if you think otherwise, it's okay na, siguro, tama si Ma'am Christine, assess mo. Diba? Kahit, lalo na yung mga taong malalapit sa'yo. Kahit sa behaviors lang, no? Kasi, mahirap eh. Parang, siguro, you should have a level of keeping your guards up. Okay. Diba, And letting your guards down. Di naman natin sinasabi na maging suspicious ka sa lagi. Magulat ka na, nakagano lagi sa yung... Ayun, yung kanta, yung... Somebody's watching me, it's my anxiety. Alam ko yan. I don't know why. But I think that's a Gen Z song. Yes. Nakakalimutan ko paano i-pronounce, pero kay ano siya? Dochi. Basta ganun, Doji. Ewan ko, ang nakakaalam niyan si Rian. Comment down below, Rian. Yes, pero sa ating mga bagong manonood for tonight, hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Kung meron man kayong gustong isend pa na stars, yes, we are very
open for that. And shout out if you want, kung gusto niyo po ma-shout out, Yes. please comment down below. Okay. Pero moving forward sa ating third question. Yes, ating next subtopic is it possible to be faithful when both of your values and beliefs are conflicted? So, faithful to another person or another... Siguro in general. In general. With other people or with other organizations. Ganun. Yes. In certain situations. Ikaw, do you think, kunyari, magkaiba yung, ano nyo? Marami Pwede yan pumasok sa, ayun, sorry, medyo na-awkwardan ako kung i-bring up ko yung religion or yung politics. Pero oo, dyan mo rin matetest Kasi, ayan nga, may mga certain situations na hindi mo pwedeng iwasan. Kailangan mo na lang siyang daanan. Kailangan mong lakasan yung loob mo. And dyan din matetest yung character mo as a person. So, para sa akin, oo, posible pa rin. Kasi dyan na-attain yung true meaning ng faithfulness. 'Di ba? Doon sa mga conflicts. 'Di ba? Nga sabi nga ni Direk, golds and diamonds are tested by fire. So, pag natetest ka, doon mo nalalaman yung outcome nung isang bagay. Kung ano ba talaga yung character mo. Kung mapipingkog ka ba, basta-basta, o magiging solid ka pa rin in the end. Diba? So, parang parang steel sharpens other steel. Yes. Okay, tama naman. Ako naniniwala ako na kaya mo pa din maging faithful, no? Yes. Kasi nga sabi nila, it's, not just supporting it's accepting. Yes. Kasi, to be honest, hindi naman lahat ng bagay pareho kayo Di ba? Kahit sa partner mo, ako sa partner ko na, hindi naman lahat sa partner ko dati, hindi naman lahat kami pareho. Oo. Parang, diba? Hindi sa amin din, yung sa akin, nagdabog siya nung nilagyan ko ng asukal yung corned beef Ganun yung nangyari sa amin Nag-away kami doon. Diba? Bakit tawa ka ng tawa? Diba? Tama ka. Diba? Pinapanalo mo na ng intrusive thoughts mo Intrusive thoughts 1, Carlito 0. Wait lang, sige, bakit mo naman kasi nilagyan ng asukal yung corned beef? Well, in my defense, hindi ko po kasi trip yung corned beef na niluluto ko that time. Ang talagang gusto kong corned beef is, hindi man tayo sponsored, pero yung kulay blue, saka kulay red, Pure Foods. Okay. Yung niluluto ko ng Argentina. Hindi ko trip yung lasa ng Argentina. So, ako kasi, mahilig ako magkamikaze sa mga, sa mga condiments, sa mga abubot na pwede mong ilagay sa pagkain. Okay. Marunong ako mag-experiment, simula pa lang nung bata. Ang food siya. Lasa naman nun. Matamis, malamang. Pero ayun, di ba? Hindi kami parehas ng beliefs sa magluto ng corned beef. So, doon nagkaroon ng conflict. Pero still, naging loyal pa rin ako sa kanya. Okay, hintayin lang po natin makarecover. Inom ka muna. Okay. Sige na nga. Kuya Caleb. Ayan, sabihin mo. Corned beef. Hindi. Tama rin kasi diba, hindi ako makamubo sa corned beef mo Corned beef lang ito inaisip ko ngayon. Hindi kasi diba, tama naman At katulad na lang, sa mga bagay-bagay, tulad na, tama yun, magkaiba kayo ng preference sa pagkain. Yes. Tapos siguro may mga ugali kayo na magkasalungat, diba? Tulad ng, sometimes you're practical, pero siya medyo grandioso. Diba? Kasi sa kanya, mas ma-express niya yung sarili sa ganon. Diba? But still, you accept you accept each other's thoughts and values and beliefs. Diba? Without judging. Without judgment. Tama. Yes, without judgment.
Kasi, isa rin yung measurement ng Loyalty and faithfulness. loyalty and how faithful you are to your partner by accepting kung ano siya o sino siya. Yes. 'Di ba? Siguro isa na lang doon yung kapag merong siyang problem, like psych problem or stuff like that. Na most people hindi maintindihan 'yun. Or most people parang tatalikuran yun, di ba? Kasi nga naman, hirap naman talaga. Totoo naman marami tayong mga kapatid, mga kaibigan na struggling with their mental health. Yes. No? Isa yun sa accepting kung sino ka. Yes. So, if you can accept that, then there's no loyalty. There's no being faithfulness. Yung being nandun faithful. yung faith mo dun sa character. Pero kuya, gusto ko lang din i-add, no? Siguro, ayan, yung sa values and beliefs, pag may conflict, siguro, one good example dyan is yung mga tumatakbo na politicians. Mm-hmm. 'Di ba? Still, sa amin kasi ang turo sa amin, kailangan mong tanggapin yung tao regardless kung may conflict man kayo sa values or beliefs. Well, oo. 'Di ba? Nandun pa rin dapat yung respect. Iba man yung tinatamasan yung pagbabago or way ng pagbabago. Pero kung sino man yung manalo, dapat tanggapin mo man kahit yung mga hindi sumuporta sa'yo. Kahit yung sumuporta sa'yo at yung mga hindi sumuporta sa'yo. Parang nandun ka pa rin sa faith mo para ilungsad yung advokasya mo. That's a test of character and loyalty and faithfulness not to your party or not to yourself, but to your advocacy. To your constituents. Yes. Diba? Or not just to your constituents, sa lahat na nakasakupan mo. Diba? Kung nanalo ka man o hindi. Yes. Tama. Kasi, di ba, sabi ni Paba kanina sa comment niya na yung katulad ng mga politiko, you should be loyal not to your party but to the people that you are trying to serve. Okay? Yes. So, it could really apply din sa sa relationship, di ba? You're not just being loyal and faithful to what you believe in, but also to the person that you love. Course. Okay, yun. But tingnan natin, ano bang masasabi ng ating mga viewers about that? Okay. Ayan, sabi ng aking ina, possible, basta may tiwala lang. So, di ba? Possible talaga. Tama naman, posible. Kasi kahit, tama, di ba, kahit naman sa mga mag-asawa, hindi naman lahat laging nagkakasundo At hindi lahat perfect. Oo, di ba may mga, may mga shortcomings, may mga pag-aaway, pagkatalo sa mga bagay-bagay, but still, they're being loyal and faithful to each other. Yes. They should. As they should. Yes. As they should. Dahil sa commitment nila sa isa't isa. At ito, sabi rin ni Ma'am Christine, yup, it's possible to stay faithful in a relationship even with conflicts and differences in beliefs. Faithfulness is about staying committed and trusting each other, even when you don't always agree. As long as both partners respect each other and communicate well, they can remain faithful despite their differences. Tama po kayo, sir. Disagreements test faithfulness and relationships. Diba? Diba? Kasi, actually, part yun mas boring nga naman kung lagi, sige, ikaw na bahala. Parang laging diba? Yes and, di ba? Napaka-boring na, alam mo yun? Walang thrill. Sunod-sunuran na lang, ganun. Walang thrill. To avoid conflict, gagawin mo na lang. Ayan. Ito, sabi rin ng ating, isa sa mga number 1 supporter ng podcast na ito. Sabi niya naman, sabi ni Kuya Peter Charles, ayan, hi Kuya Peter, kamusta ka? Sana okay ka lang dyan. Sabi ni Kuya Peter, why do you have to test loyalty? Ano naman kung conflicted yung pinapaniwalaan nyo? Why do we have to know the difference between those two words? Isn't loving someone enough? Bakit ang dami ng rules? Bakit ang dami ng kailangan malaman para magtagal ang relasyon? Hindi ba mas maganda kung pure yung pagmamahal at tumagal dahil may tiwala at pinaglalaban nyo ang isa't isa? Call me ignorant for that thought, pero I don't think love is not pure nowadays. Well, for me, Kuya Peter, you're talking about unconditional love. Pero it doesn't mean that yung sinasabi mo, yung unconditional love na term, hindi mo siya pwedeng
i-define without something na mangyayari. 'Di ba? Or may instances na mangyayari. 'Di ba? Ang unconditional love, no matter what happens. Yeah. So, may mangyayari. Something will happen. And by that situation, kung mangyari man 'yun, doon mo malalaman na unconditional yung pagmamahal sa iyo ng isang tao. Kung nandun pa rin, kung pure pa rin yung love. Ang test, hindi siya laging Pag sinabi mong test, siguro hindi siya you acting out or testing that person. Pero yung tadhana yung tumitesting sa kanya. Or yung mga instances, yung mga random situations yung nagtetest sa kanya. Na doon mo malalaman yung character ng isang tao. Lahat naman tayo, di ba? Lahat tayo sinusubukan palagi. Hindi lang natin alam. Tulad doon, nawala yung wallet ko kanina. Di ba? Nawala yung wallet ko kanina. Okay. Pero yung nakapulot, binalik niya pa rin sa akin. Naghanap siya ng way sa akin na i-communicate ako para ibalik yung wallet sa akin. So, kumbaga, parang pwede niya namang kunin yun eh. Pwede niyang hindi na ako tawagan, pwede niya akong hindi i-chat. Pero na-test yung character niya dahil doon sa, of course, kasalanan ko, pero na-test yung character niya doon sa situation na hinain sa kanya ng tadhana. Okay. So, I don't know how to respond to that. Your Para question sa wallet. basta yung sinasabi ni Kuya Peter, hindi mo siya kailangan i-test. Kumbaga, okay. yung time is inevitable and time will always test characters. Ako naman, well, when it comes to relationship naman kasi, yung mga test na yan, tama ka. Hindi talaga siya yung you have to do it. Oo. Na, okay, sige, tas ko nga yung partner ko, kung loyal siya sa akin or whatnot. Hindi ganun eh. For me, hindi ganun yung, well, to be fair, hindi ganun yung sinasabi natin. No, it's just the test that will present itself to you. Kumbaga, will not label it na test. Na test na ikaw mismo yung gagawa para malaman mo. Oo. It's a test presented to you and your partner para makita mo kung nasan yung level of commitment, nasan yung level of loyalty. Yes. At saka kasi, well, ideally, totoo naman, no? Pure love talaga yung foundation of any you don't relationship. need to test that. Yes, but if we're going to be practical and real, love is not enough. It's just a big chunk of a relationship. Diba? Tama, kasi you cannot be in a relationship if you don't love someone. If you don't love that person. Pero, bukod sa love, marami. May trust. Diba? Merong responsibilities. So, love is not enough. Love is not really just what a relationship is equal to. Okay, yung relationship, it's a mixture of different things, tiny different things na kailangan mong i-juggle din. Yes. Kaya sabi nila hindi biro makipagrelasyon, di ba? Hindi birong magmahal. Kaya alam mo yun, minsan simple lang naman yung pagmamahal. Simple lang naman yung relasyon, kailangan yung hindi. Yes. I'm sorry to say, hindi kasi siya ganon. Hindi siya ganon kadali. Hindi siya ganon kadali. It's not simple. Kasi you have your own idea of what should be a relationship is. But not necessarily the same as with the other person that you're gonna have a relationship with. Yes. There are things that you're gonna look for and there are things that he or she is looking for. So, hindi siya ganun kadali kasi marami kayo i-juggle. Not just from yourself and for yourself, but also to that person that you love and that you are in a relationship with. So, I think it's not just love. It's not just pure love. I mean, it sucks, di ba? It sucks naman talaga to admit that relationship, it's not just about love, well, though it's a big chunk of it, it's not just love. Okay. Sad to say. Kahit naman sa marriage eh. Diba? If you married someone, it doesn't just automatically, I love you, I marry you. Diba? Hindi lang ganun kadali. Hindi siya ganun kadali. Hindi lang love yung basis. Yes. No, it's not just love. Pero, dahil ayan na nga nabanggit mo, kuya, no? Para itatanong ko na sa'yo,
Pero before ko itanong sa'yo, no, gusto ko munang batiin yung aking kapatid na si Nika. Hi, Nika. Hi, Nika. Good evening. Good evening. Ate Nika, good evening. Yes. I love you. Ingat ka dyan lagi. Pero going back na, kuya, base dun sa sinabi mo, when does breaking loyalty and faithfulness justified? Kumbaga, kung ano na yung mga instances na kailangan mo lang bitawan yung pagiging loyal mo or bitawan yung pagiging faithful mo, pero justified pa rin yung actions na ginawa mo. Ikaw. Ako ba muna? Ikaw. Ikaw. Okay. Sorry po for the word, pero kung tanga ka na. Kung tanga ka na, kasi ito di ba sabi nga natin, kailangan may mutual respect, mutual affection, connection. Pero kasi mapapansin mo yun sa sarili mo, kung ikaw na lang yung bigay ng bigay, kung ikaw na lang yung may respect, ikaw na lang yung loyal and faithful, ikaw na lang yung lagi nag-a-adjust dun sa relationship, then why? Kasi di ba, if you're in a relationship, totoo naman na hindi lang ikaw yung nasa relationship, dalawa kayo. So, it should be true or it should be the same to your partner. Kumbaga, na hindi lang siya, dalawa kayo. Dapat nandun yung mutual connection nyo pa rin. Yung level of same understanding, same connection. Yung hindi palaging nasasapawan ng isa. Walang superior, walang inferior. Kasi, yung nga diba sabi, ano sa madrasta? Superior. Ay, sa madrasta. Yung palabas ni Ate Shawi. Ay, sorry, wala po kasi sa age group ko yan. Wow. Yung... Okay. Wow, tama naman. Sorry na. Okay, ito yung ano to? Kay Boyet yun, kay Christopher De Leon na ano yan. Because, I was never your partner, I'm just your wife. Diba? Kapag ganon, would you still be loyal and faithful to someone who is not faithful and loyal to you? Kung hindi niya nare-reciprocate yung same effort, yung effort na binibigay mo. Ayun yung going back Would you still be faithful and loyal to someone who's not faithful and loyal to you? Parang doon ka din love mo siya. Hindi na naman gano'n yung naramdaman niya sa'yo. Would you still do that? Hindi, pero ito kasi ang meaning ng faithfulness is upholding your commitment no matter what happens Diba? So faithful ka pa rin kahit... Depende. Siguro ang sa akin naman, pero may sabihin ka ba, kuya? Sige, ikaw muna, bro. Sa akin, breaking loyalty and faithfulness, tapos justified yung action mo is, ayun nga, pag hindi na okay, pag hindi na nakakabuti sa'yo yung ginagawa mo, especially in ethical standards, ganyan, tapos kinakasira na rin ang sarili mo. Tama. Of course, bakit ka pa mag-hold on dun sa loyalty mo, mag-hold on dun sa faithfulness mo, pag hindi na nakakabuti sa'yo. Mahirap kasi yung patuloy ka pa rin kumakapit doon sa isang bagay, sa relasyon man, sa isang organisasyon man, sa isang bagay man. Pero alam mong wala nang ginagawang ikakabuti para sa'yo. Yes, lahat kang may hangganan. Kasi diba? Being loyal and being faithful to something is, parang you have reasons diba? You have personal reasons kung bakit mo ginagawa yun. And kung hindi na nagagampanan yung reason mo ng maayos, kung hindi na na-uphold yung real reason mo bakit ka loyal doon or bakit ka faithful sa isang bagay, why do it? Diba? Why force yourself to still commit on that standard? Or stay. Or stay. Kasi, okay na ako. Kasi parang, tama ka doon, bakit ka mag-i-stay sa mga bagay na ganyan kung deliberately, sinasaktan ka na ng isang tao. Yes. Deliberately, gusto niya nang mawala ka sa kanya. Yes. Siguro, maybe, you try to talk it out, you try to know what's the problem or what's the root cause of the problem, and if you did find out, pero siya, yung partner mo, kung sino man yan, ayaw na niya, though, napakita mo sa kanya na ito pala yung nangyari. So, what can we do? What's our, what can we go around it?
Oo. Kung siya, wala na siyang effort to fix that, Bakit gagawin mo bakit pa? gagawin mo pa? For what? Saka hindi, gusto ko lang din i-add, kung hindi niya kayang gawin para sa'yo. Exactly. Kung hindi niya kayang gawin para Diba? sa'yo. Bakit, kunyari ako, kinausap na kita, o sige, napatawad na sa mga ginawa mo. Kunyari, kung nag-cheat ka man, napatawad na kita. Tapos ikaw, wala ka man lang level of commitment. I'm not gonna do it again. I'm really sorry. Para sa'yo, ay ano naman, pag gano'n na lang yung tingin sa'yo, niloko kita, so what? Kapag gano'n na, ikaw ba Wag na. magiging loyal ka pa din and faithful to that person? Na hindi niya kayang harapin yung consequences ng mga ginawa niya at hindi niya kayang harapin at magbago para doon sa relationship. Wag na. Wag na. Wag na. Wag na. Sige, go. Okay. Okay. Intrusive thoughts. Intrusive thoughts. Charles Zero. Na, di ba? Parang bakit? Bakit ko panatiliin yung sakit? Di ba? Actually, to quote Derek Rodel, why prolong the agony? Di ba? I mean, cut it, nip it in the bud. Nip it in the bud. Para mawala na, matapos na. Gusto mo hukayin mo pa yung soil, no? Pati yung roots. Kasi di ba, parang tapos na, tapusin na natin. Kasi, to move forward. Right? Yes. You can move forward if still, naka-ankla ka pa din dun eh. Tama ka, may chance pa. Sa tingin mo, baka may chance pa, if not, if he's not responding, wag na. if he or she is not responding to you, then leave it. Okay. Drop it. Let go. Drop it down on the low. Drop it on the low. Pero tama naman, Kuya Caleb, no? Parang basta pag nahihirapan ka na at alam mong wala na talagang chansang magbago o lumago pa rin yung isang bagay, yung loyalty mo or faithfulness mo, justified na yon na mag-let go ka na. Yes, let go. Hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo kasi in turn, ikaw lang din yung mahihirap. Oo, parang feeling ko hindi naman nahihirapan yung tao kasi wala lang siyang pakialam sa'yo eh. Yes. Diba? Naiinis siya, maybe, annoyed, Pero burden sa kanya yun, pero yung ikaw, iba yung sakit sa'yo. Diba? Ito na lang. Example yung sa, dati pa rin, na past relationship ko, na siya, naka-move on na siya with her thing and whatnot. Kasi ikaw, nandun pa rin sa loob mo yung, sakit-sakit, ano bang ginawa ko mali? Oo. Bakit, alam mo yun, gusto ko pa din siya eh. Parang kasi, dito papasok yung, mas matibang pa ba yung pagmamahal mo kaysa sakit na nadulot niya sa'yo? Yun, ganoon na lang siguro. Tanungin mo yung sarili mo kapag nandiyan ka na sa sitwasyon na yan na when is loyalty and faithfulness justified na ma-break is matimbang pa ba yung pagmamahal mo dun sa sakit na dinudulot niya sa'yo? Okay. Yun lang. Okay. Pero with that, do we have comments? Ano bang masabi ng ating mga mga viewers? Kasi medyo parang malalim-lalim yung pinag-uusapan natin. Yung pinaguhugutan natin dyan eh. Oo eh. Ayan, sabi naman ni Ma'am Christine, punong bayan ulit. If a friend or a partner consistently mistreats you, staying loyal to them may push their bad behavior. May push their bad behavior. Better break it for your well-being. Or better break it for your well-being. Thank you so much. Thank you so much, sirs. I really enjoyed watching you. It's refreshing and helps relieve the stress from working all day. By the way, I'm just really so opinionated. I'm not a psych major. Medyo baliw lang. I'm actually teaching mathematics. Kaya yung analytical thinking ni Madam, di ba? On top. Yes. Yes. Saludo tayo sa mga teacher. Yes po. Thank you so much. Finally, nandito na ang inaabangan ng lahat, ang ating wet confessions. Ang wild, exciting, and true confessions. Ayan na. Balita ko medyo, mainit-init pa ang ating mga wet confessions. Okay, so start with number 1. Let's start. Let's see. Ayan, wet confession number 1. I like someone who's older, as in decade older than me. Kaso I'm still a college student. Gawa ng naging special treatment niya sa akin. Just so you know, di kami nag-emehan na, so walang nangyari sa kanila. Okay. Sadyang magkasundo lang talaga kami, interest-wise and mentally,
Ewan ko, we just click, kaso he ghosted me. Question for the host. Aba, may pa-question to. Sa akin po. Kailan niyo po masasabi if grooming na ang isang age gap na nasa isang relasyon? And bonus question, would you date someone older or younger? If yes, ano man, at ano ang minimum at maximum age limit na age i-date nyo? Thank you, ha 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 ha. Ikaw muna, sige. Ano una yung tanong? Kung grooming, kaya doon naging grooming, oh. Gusto ko muna sabihin yung yung sagot ko, i-base ko dun sa sinabi niya. Sige. Siguro para sa akin, hindi yun grooming dahil hindi naman kayo nag-emehan at hindi rin, siguro grooming yun when it comes to him giving you signals na parang medyo sketchy. 'Di ba? Okay. Sabihin na natin yung kay Drake. Sa kay, Okay, sorry. Feeling ko kasi grooming, kunyari, nagkakilala kayo, you're a minor and he's already, yes. Tapos adult. siya, nasa Adult 25. na siya, Oo. That's grooming, no matter what. Yes. Wala tayong mga sabing hindi grooming yun. Pag minor ka, tas adult siya, grooming na yun. Yes, ayun po ang real definition ng grooming. grooming. Pero hindi po siya grooming when you're already 18 up and above. Kunyari, 20 plus ka na, siya 30s, tapos Yes. Nagkagustuhan kayo, hindi na yung grooming. That's a relationship. Yes, tama, kuya. Ang masasabi ko lang, ako kasi personally, I never dated, someone na kasing edad ko or mas bata. Someone older lagi? Someone older lagi. At ang maximum age ko na na-date na is 5 years na mas matanda sa akin. Mm. Well, wala na, okay na. Ako naman, I've dated someone older, pero kung tatanungin mo if I'm going to date someone, my preferences, siguro my preference is, if not a little older, maybe yung kasi edad ko. Kasi I tried dating someone younger. Yes, multiple times and it didn't end well. No. It didn't end well. May part na lahat pinagsilosa na sa pamilya ko. Pamilya ko I mean, I'm not saying na everyone's like that. Everyone who's siguro, older than, who's younger than me is like that. It's just that siguro sa preference ko right now, a little bit older than me. Or my age. Yes. Para same level of maturity. Tsaka siguro. Para siguro. Para siguro, alam mo yun, mas nagkakaintindihan kayo kasi you're same age. Or, yes. You know. May mutual understanding. Okay, let's move para sa ating next wet confession. Pero guys, before namin basahin ang aming wet confession number 2, trigger warning lang po para sa mga viewers natin, especially dun sa kapatid kong bata. And Nika, wag ka muna manood. Pero syempre dun sa mga ibang manonood po natin. Trigger warning lang po. Okay, let's see. Ayan ang wet confession number 2 po natin. Sabi ng ating confessor, back when I was elementary, or when I was in elementary. When I was elementary, there's this family na nag-move in sa area namin. Okay. We all quickly became acquainted. Naging friend ko yung tatlong magkakapatid, lahat sila lalaki. Especially yung bunso nila, na kasing edad ko. Mahilig kaming maglaro at bumibisita sa bahay ng isa't isa. Marami siyang laruan na high-tech at that time. So, desperado akong makahiram. One time, nung bumisita ako sa bahay nila, yung nandoon lang sa bahay is yung pangalawa niyang kapatid, which is of legal age na noon. He insisted for me to wait for my friend to get home. I saw one of my friend's toy and nagpaalam ako sa kapatid niya na hiramin yon. He agreed, but for a price, he asked me to hold his private part, and at that time, I didn't understand, but I was desperate to or for the toy. This happened frequently after that, at many times na hindi lang hawak ang pinapagawa. And hindi lang paghawak ang pinapagawa. I realized that it was wrong noong nag-mature na ako and I stopped interacting with my friend's brother but I'm still friend with the bunso. Ikaw, ano masasabi mo dyan sa nasabi ng ating confessor? Medyo... Well, first of all, I stand with you, no? Oo. I stand with you, I sympathize with you kasi talagang
kung pwede lang magmura, no, on live air, Oo. on air na, dun sa gumawa nun, lalo na legal age, nakapag-isip na ng maayos, um, how and why? Dun sa bata. Bata, he was in elementary, tama? Yes. Sabi niya. For me, you should get therapy. Oo. Still, no? I mean, I do believe you still need therapy for that. Kailangan mong... Even though na-overcome mo na yung trauma. I don't think so, eh. I don't think so. Siguro na-accept mo na gano'n yung nangyayari. Pero the trauma, overcoming it. I don't think so. You Not should that really easy. flush it out of your system, eh. If that's even possible, no? And para po siguro sa mga magulang lalo na. Sa mga magulang natin dyan na nakikinig, no? You should really protect your children. Teach them how to protect themselves. Tulad nga po nung yung mga lumalabas ngayon na mga libro para sa mga kabataan. I don't know if it's from Lampara or Adarna Books na nagsabi na ang title niya, Ako ay may titi, ako ay may kiki. Ako ay may Kasi titi. daw, it's just for background na meron daw in the US, there was a little girl molested by her uncle kasi the kid tried to open up. He was no less than 6 years old. Doon sa teacher. Tapos, sabi, kasi napansin ng teacher, why are you sad? Why are you like this? You're not like this. Sabi niya, because my uncle keep taking or eating my cookie. So, parang yung teacher, okay, baka siguro, yung uncle niya, lagi lang siyang tinitis, kinakain yung baon niyang cookie or whatnot. Pero iba na pala yung nangyayari. And then, in-open up niya, kasi napansin niya na eh. Just sa mother. Then the mother, nanlaki yung mata ng mother na parang nagulat, na siya na, ibig sabihin pala nun, kasi instead of saying vagina, ang tinuro nung nanay dun sa anak, it's your cookie. Yung private area niya, ang tawag is cookie. So, ang nangyari, it's too late. Namamolest na pala yung bata. Na yun nga na sa private parts ng bata may nangyayari na with the uncle. So we should really protect our children. Yes. No matter the gender is. Tama. Especially the young age. Parang bata pa lang dapat meron na silang basic knowledge about that kinds of things. And diba? kasi ako naman tinuruan kami din dati na walang ibang hawak niyan. Okay? Kahit pinapaliguan mo yung anak mo bata, okay, so pwede mo sabihin na wag mong papahawakan yan kahit kanino. Ikaw lang pwedeng humawak niyan at maglinis niyan. Okay. Yun. Kahit kami, kahit ako na magulang mo, hindi mo papahawak yan. Okay. Ganon. So, it's really sad. I mean, to the one who confessed this, who sent this confession, again, we stand with you. We are one with you in your journey, in your, battle your with this. experience or bad experience. Yeah. Siguro masasabi ko lang dyan is much better if you cut yourself off na rin dun sa sa bunsong kapatid. And before cutting yourself off with him, erase mo na rin yung concern mo for him to understand yung background and yung reason kung bakit mo ika-cut off siya and yung family niya. It's because para knowledgeable na rin siya dun sa pagkakamali o ginawang mali nung kapatid niya. Para mapagsabihan niya na rin, nasa sa kanya na yon or what, pero at least alam niyang ganung klase yung kapatid niya. Pero madagdag ko lang pala, no? If it's not, gusto may time period eh. Bago hindi na siya pwedeng ilitisin. I don't know if it's like 10, 15 years, I don't know. You can guys look it up. Pero mayroong certain period of time na kahit nangyari siya sa past, basta minor ka, and in this case, your child. Basta minor ka, pwede mo pa rin siyang isuplong. Yes. Okay. I mean, it's gonna be a long journey, battle, but if that's something that you want to do, maybe first tell it to your parents, tell it to someone who has authority, if you're still a minor now, tapos, do some legal actions. Yes, tama. Yes, for me para sa ikabubuti para sa ikabubuti and para sa peace of mind mo kasi
Alam mo, meron akong ano dyan personal na kwento. It didn't happen to me, It happened to someone who's really close to me. It's a girl. Okay. She's still a minor now. Na hindi niya matanggap yung nangyari sa kanya. Hindi, actually, hindi niya matanggap. Flashes na lang nung ginawa sa kanya yung naalala niya. And with that, talagang hanggang ngayon, dala-dala niya yun. Andun pa rin yung trauma. Na hindi niya iniisip. Napapanigilipan lang niya, bigla na magpa-flash sa utak niya. That's the trauma. No, that's the trauma that she still has because of what happened to her. Na hindi niya naman niya ginusto. Okay? So yun, medyo heavy, but let's look to our third confession. Yes. Ito naman ang ating third confession for tonight. So I need an opinion about this. I have this ex, naging kami for more than a year. Yung 3 months before kami mag-break, parang na-out of love na ako sa kanya since LDR kami. Pero di ko sinasabi na parang na-out of love na ako sa kanya kasi deep inside, mahal ko pa naman siguro tong tao na to. Kaso, kahit bare minimum di niya nabibigay kahit before na hindi pa kami LDR. Pero okay lang sa akin. Like every time nagkikita kami, yun at yun lang yung nangyayari, which is sex. Kumbaga, bilang lang sa dalili yung date namin. With that, nako-confuse ako kung baka yun lang habol sa akin. Okay lang ba na yung thoughts ko that time is okay lang sa akin? Dapat ba nag-step up or speak up ako kahit na alam kong masasaktan siya? Takot kasi ako panakit ng feelings niya, kaya hindi ko inopen sa kanya yon before until now na goods na kami. Okay. So, extra sila, mag-extra sila. Oo. Ay, ikaw muna, sige. Well, for me, especially during those times na nangyayari yon, you should, you have a choice na to say no, to voice out your feelings, pero nangyari na, ang sa akin lang, maybe next time you learn, hindi ko naman sinasabi na, ikaw yung, hindi kita minamasama, naiintindihan ko yung sinasabi mo, pero you should always remember na you have the right to tell someone na kung ano ba talaga yung gusto mo, kung ayaw mo ba talagang gawin yon. Kasi if you don't want to do it, you have the right to tell that. Dapat laging consensual yung nangyayari sa inyo. Tama. Diba? Dapat ayun yung pinaprioritize mo. And kung feeling mo, ginagamit ka lang niya for that, dapat nire-raise mo. Okay. Okay. For me naman, well, first, tama ka doon, no? Kailangan i-voice out mo. Yes. Pero kasi ang sa akin naman to, ang take ko, sabi mo goods na kayo. I mean, okay, sige, I believe you. But I think there's this still unresolved feeling. Yes. Na nasa loob mo na gusto mo ilabas. Kasi you wouldn't think or talk about it if it's now resolved. Feeling ko, with this unresolved feeling, para maging fair ka rin sa susunod mong relationship, no? You should address it. You should know how to speak out kahit na hindi na kayo ngayon. Okay. Diba? If you still want to be friends with this guy, then tell him, alam mo ba, nung tayo, ganito, ganyan. Oo, parang ito, dilalabas ko lang to, wala akong gustong gawin mo. It's just, I want to address it, I just want you to know. Oh, mas okay na rin yun na, diba? nabanggit niya rin na in good terms na sila. So, mas better na rin i-voice out mo na kahit hindi na sa inyo. Diba sabi na pagtapos na, pwede nang pag-usapan. Okay. Clearly, meron ka pa unresolved feeling na parang feeling mo nagamit ka, feeling mo ito lang yung nakuha mo, ni bare minimum hindi na nabigay sa'yo. Yes. So, ayun, for me, you should address that feeling kung may unresolved feeling ka pa din dun sa guy. Yes, tama. So, yun, I mean, yes. Guys, do you have any questions, suggestions, reactions, or violent reactions sa comments based on our wet confessions tonight? Ang nandito lang sa ating comment section ay si Kuya Deven watching now. Hi, Kuya Deven! Hi, Deven! Good evening. At ating mga viewers, kung meron man kayong mga wet confessions, just send it sa aming link, sa aming G-form link na makikita nyo po sa aming pages. Ang dami po ang dami nag-send din. No? Kaya we have to give you 3 confessions in a night. Yes. Okay, and so guys, that's as for that. Pero,
Please support our pages po. In Facebook, it's First Son Production. Yes. And On YouTube, ano? YouTube, it's First Son Creatives. Para naman po sa ating artist management, it's Ignis Novus. Artist Management. That's on Facebook. And meron din po tayo mga ibang shows, iba pang shows every Monday, Wednesday, and Thursday. So, yes. During Mondays, we have Chikahan with Mami Ray, of course. 7 p.m. And on Wednesdays, well, of course, Up Top, Down Low. With us. And syempre, on Thursday, so tomorrow, meron tayong coffee chat with Anna. Yes. So, that's 7 p.m. as well. Yes. So, yan. At for those na nasa biyahe na kanina at nakauwi na, maraming salamat po. Sana nakauwi kayo na maayos. At sana, masarap ang inyong ulam. Okay, guys? Po. So, if you have any suggestions, topics you want to be covered next time, just comment down below or send us a message sa First Son Production Inc. Facebook page. And also sa amin, no? Yes, personally. Personally, ikaw, ano bang mga social media mo na pwede i-follow natin mga viewers? You can follow me at Charles Leon sa IG and Charles Leon din po sa Facebook. Okay, and me naman po, it's Caleb Alvarez on Facebook and Caleb Alvarez 96 on IG and TikTok. Ayun, alright. Muli, ako po si Charles Dion. And I'm Caleb Alvarez, and it's Up Top, Down Low. Maraming salamat po sa nag-send ng stars. Thank you po sa mga nag-send. Bye-bye. See you again next week, 7:30 p.m. Bye-bye.